nagpipilit ito si Castro. Pero sana kung may delikadesa ito at may hindi makapalang muka, dapat sana hindi na ito nagsasalita at pinaubaya na lang doon sa mga non-convicted na mga kakampi nila or mga alipores At saka nila. mga tanong dapat sa 2025 budget. Yes. Hindi tungkol sa 2022 budget. Kasi Hindi naman investigation. siya lang nag-question yan. Kinwestiyon na niya yan last year. Siya ang nagdadadak-dak. Ngayon, binalikan ni Inday, ni Vice President. Biglang nagdireklamo. Ano ba? Katotohanan naman talagang convicted felon siya. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin. Sina Kaado mga kababayan. Hindi na nga maiwasan pa ng taong bayan na sabihin na bakit itong mga kongreso na nagpapa-approve ng budget para sa kanilang lalawigan ay agad-agad ay binibigyang funds noon ng mga kongreso. Ngunit pagdating sa mga Duterte, lalo na nga dito sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte, higpit na higpit ang mga ito. Kung kaya naman ang wika ni Kaado bakit binubuhay pa ang mga past issue at hindi nga naman sila mag-focus sa topic na 2025 budget ng OVP. Halata masyado ang pamumulitika. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, sabi nga ni Kaparas at Kaado pati itong mga kongreso ngayon tila'y buwaya na at nagpapa-under pa sa bangag na administrasyon na talagang sip-sip ang mga ito na kahit na nahuli na nga itong si Kimbo na sa kanyang bibig na sinabi niya na let's stick to our plan na may plano talagang wag bigyan ng budget itong si VP Sara. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Convicted felon na itong si Castro. And yet, binabayaang magdadaldal at magtatanong about topics which does not involve 2025 anymore. Secondly, this issue about the funds of confidential funds of the Vice President, which was a subject matter in the past, is already brought to the Supreme Court. It is already sub judice. And can you imagine? Ito pang mga kulukoy na ito ang nagdala doon sa Supreme Court. And yet, out of walang delikadesa, tatanungin pa niya uli ngayon na alam naman niyang pending yung issue na yan sa Supreme Court at magtatanong pa and harassing the Vice President, itong convicted na Castro na ito. Siyang nagdadadakdak, ngayon binalikan ni Inday, ni Vice President, biglang nagdireklamo. Ano ba? Katotohanan naman talagang convicted felon siya. Itong si Castro. Nag-file din ito ng kaso kay PRRD, kay President Duterte, na ipapapatay daw siya, dinismiss, walang kabasi-basi. Walang kabasi-basi. Kabasi-basihan. At napapahiya na naman. Tapos, finally, kinunvict ng Regional Trial Court. Kasama yung kanyang amo, na si Sator Aquampo, na kaibigan ko rin yan. Kasama ko sa Congress. At talaga naman, alam naman natin si Manong Sator. Kasama ni Cabel, kasama nila Colmenares. Alam naman natin kung anong standing niyan in the community. Kung tatanungin natin ang Armed Forces of the Philippines, tanungin natin yung LCAC, alam natin lahat yan. So, why is this na wala kadelikadesa itong Castro na ito? Convicted ka na, nagtatatanong ka pa, dapat sana nagkakaroon ka naman lang ng konting at pinaubaya mo na sa mga malilinis mong kasama dyan na magtanong. Nabalikan ka tuloy at napapahiya ka pa tuloy, Miss Castro. So, bakit naman nila ginaganon? Kaliit-liit na opisina, maski napakataas ng pwesto at ang taas ng kanyang rating, performance at trust rating sa ating bansa, bubulabugin ninyo. Wala namang hinihinging iba ang ating Vice President na budget. Bakit pagtulong-tulungan, lalo na,
I will understand the other members of Congress na mga matitino diyan. In fact, tahimik nga lang yung chairman ng Committee on Appropriation. Oh, pero yung nagpe-preside, mayroong nagsasabi sa akin na isang may alam na general na hindi ko lang sabihin, pero mayroong, ano ba yung past? Nakaraan. May nakaraan ito. Matindi ang nakaraan nitong mag-asawa. Malaking bagahe. At hinihintay ko lang na i-reveal ng isang general kung ano ang nakaraan nito. Ang pagkatao nitong mga tao na ito. When they were younger, they were doing something really very, very heinous. Or so, hindi lang natin masasabi ngayon. Kasi ako, it was only shared to me. Pero kung ganun ang pagkatao nitong convicted felon, malapit yung kanilang mga ugali dito. So to speak. Explain natin yung child abuse. Ito, hindi ba nakakahiya ka, Castro, when they are being transported for the purpose of being trained, so to speak, di umano, ng magiging trained as future soldiers. Ika nga, yun ang aligasyon dyan sa ating gobyerno. At ito pa. So, hindi ko alam bakit pa salita pa yan dyan. Pero siguro, hindi siguro mapigilan ng mabuting management dyan sa House at nagpipilit ito si Castro. Pero sana, kung may delikadesa ito at may hindi makapalang muka, dapat sana, hindi na ito nagsasalita at pinaubaya na lang doon sa mga non-convicted na mga kakampi nila or mga alipores. At saka mga tanong dapat sa 2025 budget. Yes. Hindi tungkol sa 2022 budget. Kasi, Hindi naman investigation. kasi siya na nag-question yan. Kinwestiyon na niya yan last year. Tapos Kinwestiyon mo na at Kaya nga, no mga kababayan, paulit-ulit na lang halatang pamumulitika na lang ang target nila ng maharangan ng budget ng OVP. Ang daming ang taong bayan na humihingi ng tulong sa Office of the Vice President tapos haharangan ng ganyan dahil sa pamumulitika ng komunista o ang mga underdogs ng mga bangag. Grabe naman kayo. kayo mismo nag-file ng question sa Supreme Court questioning the legality of the expenditures due course of action of the so-called. At ang masama nito, yung pera na yon hindi galing kay Vice President, galing kay Marcos sa kanyang contingent fund. Siya ang nag-alok doon sa Vice President for her to use to further the interest of the Department of Education. So, yun po ang masama at masaklap dito. Meron lang ako isang distinction Yes. na gagawin. No? Okay, good. Ang disallowance ng COA does not mean na immediately illegal yung expenditure. Ang ibig sabihin lamang nun is that it must undergo the proper procedure, auditing procedure for liquidation. So ano ang status niya? Hindi pa siya liquidated. So hindi illegal yung gastos, no? It is still in the process of liquidation. At saka sub judice na yan, even COA. Sub judice na yan because the issue is now being litigated in the Supreme Court. The very issue whether or not the use of the confidential fund by the Vice President is legal and binding on the Department of Education. That issue has not been resolved. So, wala na dapat na munang magdi-discuss yan until sasabihin ng Supreme Court, so, kung talagang lalabas yung desisyon at may kasalanan si Vice President, then let the law. Hindi yung pag-uusapan, pamulitika, na wala pa namang resolusyon yung main issue or the issue itself. Politika tuloy.
tulad nito, mayroon pang isang senador na akala mo malinis, pero inuupuan yung kanyang kaso na kidnapping of minor at saka wiretapping sa ombudsman at saka sa court. Kasi si Secretary Bit Aguirre nag-file din ng kaso dito kay Hontiveros for wiretapping. Pero alam mo, dito kasi sa ating bansa, hindi yung batas ang nagsasalita, kundi ang impluwensya ng isang powerful person ang nananatili na sinusundan ng batas, sinusundan ng hustisya. Sana magbago ito very soon. May kasunod kasi grasa yun eh. No, siyempre. At saka hindi lang grasa, kundi grasa din ng justice. Whether you are a lower justice member, middle justice member, or a secondary to the highest court, Ay, ibig ko sabihin, may grasa kasi hindi lang grasa. expect yan itong mga senador, itong mga congressmen na mga powerful, yun ang magtulak nila para makarating sila sa mas matikas pa na pwesto ng ating So, gobyerno. hindi lang grasa, kundi grasya. Grasya. Ay, grasya. Oo. Tama yan. So, ganun po ang hustisya ng ating bansa. Balik tayo dito sa isang Kating-kate ito eh. isang pangyayari sa Senado na naboljak yung isang masyadong makati na babae. So much for that, mga kababayan. Nakakaawa-awa ang ating mga kababayan, lalo na itong hindi lamang naghihirap, kundi inaabuso pa ang kanilang karapatang pang-Pilipino. Kanilang human rights, kanilang right of abode, right of being free from harassment and so on and so forth in their own place of worship, which is the kingdom, quote-unquote, na tinatawag nila sa kanilang sekto. So, paring Ado, anong masasabi mo? Kasi, tulad ng ginagawa nila ngayon sa mga taga-Davao na mga miyembro ng sekto na KOJC, yung kanilang dating mayor na kasalukuyang vice presidente ay niyayari din. Hinaharas din. By these minions of Marcos. Lalo na itong isang babae dyan sa Senado na hanggang ngayon hindi pa in-address yung pinag-file kong kaso for kidnapping of minor. Itong ombudsman na si Martires, hindi ko alam anong nangyari doon sa pinail kong kaso. Dapat mahiya itong Martires na ito kasi ako mismo, alam ko na nakikiusap siya kay Duterte na from being the Supreme Court Associate Justice para mayroon siyang impluwensya at malakas na poder ay nagpalagay siya sa Office of the Ombudsman. Pero in fairness, wala po kayong ginagawang matino dyan, paring Martires. Ilang taon lang nabubulok sa kanya yung kaso mo? Matagal na. Mayroon pa kong unang kaso na plunder. Namatay na lang si Brillantes. Namatay na lang, wala pang maraming akong si Dante Jimenez. Mayroon din pinail na kaso. For graft and corruption. Against a certain public official. Ako? For corruption, ikaw, may pinail ka rin kaso against the same public official na mandurukot. Dating labor secretary. Wala pa rin, nabubulok pa rin. Hindi naman. Pero I know for a fact na talagang nakiusap ito si Mr. Martires through his friends na mga taga San Beda to a certain justice, several other nakiusap kay Medjaldea.
Sabihin na rin yun. Mr. Kwan, sabihin mo kay Presidente, mas gusto ko dito sa Ombudsman. Kasi, Nakiusap din kay malakas Togado ako. yan. Marami akong pipendeho ng mga graft and corruption officials. Tapos wala. Pero, pati na yung SALN, ayaw pa niyang ipapabulatlat. Ang dami-daming mga mandulugas na mga opisyal dyan, na yung mga SALN nila ay dinuduktor. Tama. Ayaw niya ipabulatlat. Ay, Grabe. kasi, kaibigan ko ito si Alvarez, Tapos itong kay VP Sara, pagdating sa budget hearing, grabe kung mambutata. May transparency report naman na nalalagay. At kapag humarap naman sa kamera, gusto nila, balikan nila ang past issue na ito. Nasolusyonan na nga. Kasalanan din ng mga bayarang media yan Hindi sila nang babalita ng tama. Kaya yung mga taong bayan, kala nila hindi pa tapos yung issue na yun. Tateres. si Martires Pero, sir, mahiya ka naman kay Duterte. Ipakita mo naman yung gilas mo. Pati kay Sara, mahiya ka. Anak ng ating dating Pangulo, mahiya ka naman. Itong si Hontiveros, may kaso, pero panay tira kay Sara Duterte. Oh. It's about time that you should show that our country needs an ombudsman, not a puppet on a string. Just sitting there without doing anything. With due respect. Kasi, ang lakas ng respeto ko nito kay Ginoong Martires. Maliban kay Yoyong Martires, ito rin si Mr. R. Martires na sa ombudsman, nire-respeto ko rin ito ng todo. Kasi dating may mga event na ganyan, nagkakatabi kami, nagkakakwentuhan, tawanan, ganyan. I didn't realize that once he gets what he wanted, he's not doing anything about it. So, with due respect, sir, ungkatin mo na yung mga kaso dyan. Kontintikas, sir. Kontintikas. Oo. Tapos sasabihin mo pa, hindi mo kailangan yung para lang magsip-sip ka sa gobyerno. Sabihin mo, hindi ko kailangan yung intelligence fund. Alam mo naman natin na kailangan mo yan dahil ang dami mong pinatiktikan ng mga hoodlums. Pero para lang, kunyari, pang sip-sip mo sa budget hearing, hindi mo sinasabi. Para ibiboljak pa yung anak ni Presidente Duterte na si Vice President na yung tatay naman, siya yung nagbibigay ng buhay mo dyan sa ombudsman, Sir Martires. So, paring Ado, kawawa, kinakawawa naman nila ang Vice Presidente, pero kinakawawa lang. Pero hindi nagiging kawawa kasi lumalaban at bumuboljak sa kanila. Tulad nitong nangyari sa Senado at saka sa House of Representatives. Can you imagine? A convicted congressperson, convicted na, not by just an ordinary crime, but a crime of kidnapping of minors or Trafficking. Human trafficking. Child It abuse. involves crime against moral turpitude. Nandiyan pa. Pinapayagan pa na magtatatanong. Budget hearing for 2025.